Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roy. Tubong Aklan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa tiyuhin ko na si Tito Nelson, o Nel kung tawagin sa palayaw. Kilalang mabait at matulungin ang tiyuhin ko sa baryo namin. Isa ako sa makapagpatunay doon dahil simulat sa pool, naging malapit ako kay Tito Nelson. Gawa ng naninirahan ng mahabang taon ang tiyuhin ko ito sa pamamahay namin. Umalis lamang siya sa bahay namin nung mag-asawa na ito dahil sa pinili niyang manirahan sa baryo kung saan naninira ng pamilya ng babae. Isa ako sa mga sobrang nalungkot nang umalis si Tio pero hindi ko naman siya mapipigilan. May asawa na ito. At ayon nga sa aking ama, karapatan ng tiyuhin kong mamili kung gusto niyang manirahan sa lugar ng asawa niya. Malaki na siya at may asawa na siya kaya't natural lamang na sundin niya ang gusto ng kanyang kabiyak. Ilang taon ang lumipas noon bago ko muling nakita ang tiyuhin ko. Pero noong makita ko siya ay ibang-iba na ang kanyang itsura. Malayo na sa dati ang kanyang pangangatawan. Taong 2008, isang umaga, habang nagkakape ako at nakadungaw sa bintana, may natanaw akong lalaking marahang naglalakad papalapit sa bakuran ng bahay. Sandali ko pang tinitigan ng lalaki dahil sa parang pamilyar sa akin ito. Tito Nelson? Sambit ko noon. Saglit na iniwan ko ang pagkakape at nagmamadaling lumabas noon. Malalaking hakbang na ang ginawa ko makalabas lamang ako kaagad ng bahay at malapitan ng taong namumukhaan ko. Saktong paglabas ko ay siyang pagpasok naman sa bakuran ng bahay ng lalaking nakita ko mula sa bintana. Sandali pa akong natulala at nanlaki ang mga mata. Dahil sa tama nga ako, si Tito Nelson nga ang lalaking nakita ko. Pero bakit ganon? Bakit sobrang nangayayat ang kanyang katawan na para bang hindi nakakain ng ilang linggo? Tito Nelson, ikaw ba talaga yan? Marahang tumango ito. Kaya naman madali ko na siyang nilapitan at kaagad na inalalayan bago pa man tuluyang bumagsak sa kinatatayuan. Inalalayan ko siyang makapasok sa loob ng bahay. At noong makaupo na ay tinanong ko si Tito kung anong nangyari sa kanya at bakit nangangayayat ito. Sandali lang Tiyong ha, tawagin ko lang sila tatay. Tinawag ko na yung mga magulang kong kasalukuyang nasa likuran ng bahay at nag-aayos ng mga pananim noon. Nagmadali namang napatakbo papasok sa loob ng bahay ang aking ama. Nagulat pa ito nang makita ang tiyuhin ko na nasa ganong sitwasyon. Hinang-hina at napakapayat na parabang isang pirma na lang ng bulate. Malalagutan na ito ng hininga. Nasaan yung asawa mo? Bakit ganyan yung pangangatawan mo? Anong nangyari? Tanong ni nanay nun. Hindi makasagot si Tito Nelson. Kita kong biglang lumungkot ang kanyang mga mata at umiwas ng tingin na para bang may iniiwasan nun. Kahit na ano pang tanong ang gawin ng mga magulang ko ay ayaw talagang sumagot ni Tio. Sige, kung hindi ka pa handang magsabi kung ano talaga yung nangyari sa'yo, hayaan na muna kita makapagpahinga pero mamaya kapag nakapagpahinga ka na ha, sabihin mo sa amin kung ano yung nangyari. Bakit ka nagkakaganyan? Sabi ni tatay. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Tito nun. Teka sandali, may gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang para maipahanda ko na habang nagpapahinga ka. Tanong ni Papa. Marahang umiling ang tiyuhin ko. At sinabi niyang si Papa na lamang umano ang bahala kung anong gusto nitong lutuin. Wala siyang ganang kumain. Gusto niya lang magpahinga. Sige. Magpahinga ka na muna at ako na yung bahalang magpaluto ng pagkain gusto mo. Sabi ni Papa. Inutusan na akong alalayan si Tio sa dati nitong kwarto na siyang kasalukuyang tinutulugan ko. Matapos kong maidala si Tito sa silid nun at nakahiga na ng maayos, nagpaalam na ako sa kanya't lumabas na ng silid nun.
Nadatnan ko ang mga magulang kong nag-uusap sa labas ng bahay. Mahina lamang ang pag-uusap na ginawa nila pero alam kong si Tito Nelson ang paksa ng kanilang usapan. Kamusta ang tito mo, anak? Nakapagpahinga na ba siya? Oo, Nay. Kanina paglabas ko ng silid, nakita kong nakapikit na Mukhang matutulog na. Bumuntong hininga ang mga magulang ko at nasambit sa kawalan ng aking ina. Kung ano nga ba talagang nangyari kay Tito. Bakit umuwi ito na parang balisa at wala sa sarilit? Parang may iniindang sakit nun. Kahit ako man, hindi ko masagot yung tanong mong yan. Ay, maging ako ganun din yung tanong ko Sabi ni tatay. Alam mo, ang tanging makakasagot lang sa lahat ng mga katanungang tumatakbo sa isipan natin ay ang kapatid mo ha. Hintayin na lang natin siyang mamayang magkwento tungkol sa nangyari. Anya pa ng aking ina. Nagluto na nga ang aking ina ng mga paboritong pagkain ni Tito. Kabisado niya naman ang mga gustong kainin ito dahil sa ilang taon ba naman itong nakatira sa bahay namin. Sa pagdaan ng mga oras at sumapit ng kinahapunan, nagising si Tio. Inalalayan ko siya palabas ng silid para makakain na. Kain ka lang ng kain, kapatid ha. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Tingnan mo't nangangayayat ka na. Parang hindi ka inaasikaso ng asawa mo. Ganun pa rin. Pagtango lamang ang naisagot ni Tito. Napansin kong konti lamang ang laman ng kanyang plato. Naiya naman akong sabihin sa kanyang dagdagan niya ang pagkain na kahain sa plato niya. Dahil mukhang wala siya sa hulog ng mga sandaling yon. Matapos kumain ni Tito Nelson, inalalayan ko siyang makaupo sa upuang malapit sa bintana. Sobrang naawa ako sa tiyuhin ko. Habang pinagmamasdan ko siya, pakiramdam ko ay parang inaalila ito at hindi pinapakain na mabait niyang asawa. Una pa lang talaga, duda na ako sa misis nito. Kahit na ilang beses ko pa lamang yung nakita noon ay para bang hindi na maganda yung tingin ko. Para kasi siyang pakawalang babae. Kung makapagsuot ng damit ay daig pa ang bayarang babae sa kabaret. Halos lumuwa ng dibdib at makita na ang kasingit-singitan sa sobrang sikip ng suot niya noon. Nelson, pwede mo na bang ikwento sa amin kung ano talagang nangyari sa'yo? Tanong ni tatay. Sabihin mo sa akin, Nelson. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Yung kamag-anak niya? Hindi ka ba nila pinapakain? Kaya ganyan na lang yung pangangatawan mo. Bakas sa boses at mukha ng aking ina ang pag-aalala nang tanungin niya ang mga bagay na yon. Malungkot at maluha-luha ang mga matang nagumpisa ng magkwento ang tiyuhin. Tila ba masakit para sa kanyang bawat katagang sinasabi pero pilit niyang ibinabahagi ng malinaw ang lahat ng mga nangyari. Ayon sa kanya, kaya siya umalis sa bahay nila mag-asawa sa kadahilan ng may ibang kalaguyo na ang kanyang asawa. Nalaman niya yun mula sa isang kapitbahay na nagmamalasakit sa kanya. Nung una, hindi niya pa nga pinaniwalaan ng kapitbahay na yon. Sa pag-aakalang sinisiraan lamang ito ang kanyang asawa. Pero ganun pa man, ay may pagdududa na siyang nararamdaman sa asawa niya pero pilit niya yung ipinagsawalang bahala. At inisip na lamang na baka mali lamang ito. At mas lalong maling-mali ang mga kapitbahay niya na paratangan ng ganun ang asawa niya. Asawa niya yon, mahal niya, kaya't walang dahilan para pagdudahan ito. Pero noong siya na mismong nakatuklas at mismong mga mata niya ang nakakita sa mga kawalang hiyaang pinagagagawa ng asawa niya at ng kalaguyo nito, doon pa lamang niya nakumbinsi ang sariling totoo nga ang mga sinabi ng mga kapitbahay. Walang pagdadalawang isip na sinugod niya at kinumpronta ang lalaki na makita niyang masayang magkasama ang mga ito. Nakayapos pa sa bewang ng asawa niyang kamay ng lalaki. Ang asawa niya naman parang ahas kumakalingkis. Hindi na nahiya sa ginagawang karutan kahit na nasa maraming tao. Dahil sa mga nasaksihan, hindi niya napigilan ang sariling sugurin ng dalawa. Galit na pinagsasapak niyang lalaking kalaguyo ng asawa. Nang bumagsak sa lupa,
Ang asawa niya naman ang hinarap at tahasang tinanong kung bakit nagawa nito ang mga bagay na yon. Imbis umano na humingi ng tawad, ay mas galit pa sa kanya ang asawa niya at diretsahan siya nitong sinabihang kaya naganap ito ng ibang lalaki dahil hindi na siya nito mahal. At isa pa, wala siyang silbi pagdating sa pakikipagniig. Ilang taon na silang mag-asawa pero hindi niya pa rin umano mabigyan-bigyan ng anak ang asawa niya. Wala kang silbi. Napaka-inutil mo. Hindi ka na nga magaling sa pakikipagniig. Hindi mo pa ako mabigyan ng anak. Kaya sinong babae ang hindi maghanap ng iba kung sa isang katulad mo lang sila babagsak? Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan umano ang mga katagang sinasabi ng asawa. Dahil sa mga narinig niya, hindi siya nakapagtimpi kaya nasaktan niya ito at naitulak. Dahilan para duguin yon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos hindi ito makapaniwalang buntis ang asawa. Pero ang mas lalong hindi niya mapaniwalaan ay noong mag-hysterical ang lalaki at sinisi siya at magbabayad umano siya sa oras na may mangyaring masama sa magiging anak nito. Nang marinig niya yon, nanlumo siya at wala sa sariling sumalampak sa lupa. Nakatingin lamang ito sa asawa niyang buhat-buhat ng kalaguyo na agarang pumara ng tricycle tapos ay isinakay. Hindi niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari sa dalawa. Dahil sa naglulupasay na siyang umiyak na parang batang inagawan ng laruan nun. Pinagsisisihan niya umano ang nangyari. Hindi niya sinasadyang makuna ng asawa niya dahil hindi niya naman alam na buntis pala yon. Pero kahit na magsisi pa man siya ng mga oras na yun ay nawala na siyang magagawa dahil huli ng lahat. Nangyari na ang mga nangyari. Makalipas ang ilang araw mula nang maganap ang pangyayaring yon, hindi na umuwi sa bahay nilang asawa niya. Galit na rin sa kanyang pamilya at mga kaanak nito. Hindi din siya pinatahimik ng kabit ng asawa. Naroroon ang bigla-bigla itong sumusugod sa bahay niya. Nagbabanta umano ito. Na buhay ang kinuha niya, kaya buhay rin ang kapalit. Noon niya rin natuklasan na may lahing mambabarang ang kabit ng asawa. Natatakot man, tinatagan niya na lamang ang kanyang sarili. Dahil sa mga panahong yon ay wala siyang ibang kakampi kundi ang sarili niya. Wala siyang kamag-anak doon o kapatid na sasaklolo sa kanya oras na may mangyaring hindi maganda. Yung asawa niya naman, nabalitaan niya ng tuluyan na itong sumama sa kabit at iniwan na siya. Mag-isa na lamang siya sa bahay. Walang karamay sa mga problemang pinagdaanan. Doon, napagpasya niya na lamang na lisanin ang tirahan yon. Pasensya ka na kuya kung umuwi akong may bitbit na problema ha. Hindi ko na kasi matagalan yung manirahan sa bahay namin. Pakiramdam ko, may mga matang tumitingin sa lahat ng mga ginagawa ko. Lalo na sa gabi. Sabi ni Tito. Napansin kong naikuyom ni Papa ang kanyang kamao. Habang pinagmamasdan ng kaawa-awa niyang kapatid, matapos itong magkwento. Halatang nagpipigil ng galit si Papa dahil sa pagpapabaya ng asawa ni Tito at mas pinili pa nito ang kabit kesa sa asawa. Hayaan mo na. Nandito na kami ngayon sa tabi mo. Hindi kita pababayaan ano man ang mangyari. Kapatid kita. Magkasanggang dikit tayo noon, di ba? Kaya nakahanda akong ipagtanggol ka naman ang mangyari. Baka kaya mo rin ang lahat ng totol. Sambit ni tatay. At hinimas-himas ang balikat ni Tito Nelson para aluhin ito at patigilin na sa pag-iiyak. Hindi na nito napigilan ang pag-agos ng mga luha niya. Lumipas sa mga araw, napansin kong tila lalong tumamlay ang tiyuhin ko na para bang may matinding sakit na iniinda na ayaw lamang sabihin sa amin. Palagi itong nagmumukmuk sa silid. Ayaw niyang lumabas ng bahay. Kung hindi ko pa siya pipilitin, o kaya naman ay kuliting lumabas ng bahay. At gaya ng dati ay makipagkwentuhan siya sa mga kalapit bahay ay hindi pa siya lalabas. Naalarma ako dahil sa napapansin kong sa tuwing nag-iisa lamang ang tiyuhin ko. Para bang may kinatatakutan siya at balisa at panay ang tingin sa kawalan. Minsan pa nga,
Nagigisnan ko siyang nahihirapang humingat para bang nananaginip siya ng hindi maganda. Kapag naman tinatanong ko siya kung ano ang napanaginipan niya, ayaw niya namang sabihin. Nga pala, iisa lamang ang silid na tinutulugan namin ni Tito Nelson. Magkatapatan lamang ang higaan namin kaya't minsan ay nakikita ko siyang nasa ganong estado. Minsan pa nga, nagkikwento ito sa aking ama na palagi niyang nakikita sa panaginip si Mila. Sinasakaluman na siya. Pabagal na rin siya ng pabagal kung kumain at pati ang pag-inom niya ng tubig ay kukonti na lang rin. Dinala na rin siya ng mga magulang ko sa pampublikong gamutan para matingnan ang kalagayan niya. Kaya lang, wala namang makitang sanhi ng pagkakasakit ang mga doktor na sumuri sa kanya. Pero magkaganon pa man, hindi pa rin sumusuko ang mga magulang kong maghanap ng ibang mga espesyalista. Gustong-gusto na nilang malaman kung ano ang dahilan, kung bakit nagkasakit ang tiyuhin kong yon. Isa rin sa mga napapansin ko, tuwing dinadala sa pagamutan ng tiyuhin ko, mas lalo lamang lumalala ang kalagayan. Gaya na lamang ng dahan-dahang namanas ang kanyang paa at maging ang mga kamay. Isipin niyo na lang, sobrang payat ng tiyuhin kong ito na halos kita ng buto sa likuran at sa dibdib. Tapos namanas pa yung kamay at paa. Para talaga siyang pinarusahan ng hindi malaman kung sino. Halos hindi niya na rin maiangat ang kamay dahil sa tindi ng pamamanas nun. Isang araw, papauwi pa lamang ako sa bahay nang makita ko ang maraming mga kapitbahay naming nag-uumpukan sa labas ng bahay na para bang nakikiosyoso. Kinabahan ako nun. Napatanong pa nga ako kung anong nangyari. Dali-dali kong binilisan ang paglalakad. Abot-abot, langit ang kabang nararamdaman ko. Nang tuluyan na akong makalapit ay nakita ko si Mama sa may pintuan na umiiyak. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sa umiikbing boses nun, sinabihan niya akong pumasok na muna at sa loob ng bahay. Doon kami mag-usap. Tay, ano po ba yung nangyari? Bakit umiyak si Mama? Nag-away po ba kayong dalawa? Hindi anak. Hindi kami nag-away ng mama mo. Sagot ng aking ama. Sabay turo sa nakaigang si Tito Nelson. Tiningnan ko ang tiyuhin kong nakaratay na't nakapikit ang mga mata. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko sa pag-aakalang patay na si Tito nun. Wala sa sariling umiiyak na akong dahan-dahang lumapit sa kanya. Ramdam ko ang pangangatog ng kalamnan ko at mga tuhod. Habang dahan-dahang inihakbang ko ang mga paa, papalapit kay Tito. Nangangatal rin ang bibig ko at ni isa mang salita ay walang lumabas. Umiyak na lamang ako nung umiyak. Nang tuluyan na ako makalapit, napayakap na ako sa katawan ng tiyuhin ko at doon na humagulgol ng todo. Tito Nelson, bakit mo kami iniwan? Bakit ka namatay? Ang dami pa nating gustong gawin, di ba? Nangako pa ako sa iyong ipapasyal kita kapag gumaling ka na. Bakit mo naman kami iniwan? Nakakayaman, Sir Seth. Pero ginawa ko talaga mga bagay na yon. Hindi ko nainisip ang mga kalapit-bahay namin na pilit na sumisilip sa pintuan at bintana. Nagbubulong-bulungan. Pinag-uusapan ng mga nangyayaring kaganapan sa loob ng bahay. Anak, hindi pa patay yung Tito Nelson mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tanong ng aking ama. Tinapik pa ako sa balikat para makuha ang atensyon. Pero hindi ko na naituloy pang sasabihin. Naramdaman ko ang mahinang pagalaw ng mga kamay ni Tito. Umimpit siya na parang nasasaktan nun. Agaran akong bumitaw mula sa mahigpit na pagkakayakap. Naguguluhan ako at hindi alam kung ano nga ba talagang nangyari. Hindi ko alam kung matatawa ba ang aking ama o maiinis na nakita nun. Akala ko, patay na si Tio eh. Tuwid na tuwid kasi kumakahiga at para talaga siyang hindi humihinga. Isa pa, may kakaiba akong nalalanghap na amoy na alam kong nagmumula yun kay Tito.
Kagad na akong hinatak ni Mama papunta sa kusina at pinainom ng tubig nun. Kaya umano umiiyak ang nanay ko dahil sobrang nag-aalala na ito sa kalagayan ni Tito. Paano ba naman kasi? Kaninang umaga umano nung pumasok na ako sa trabaho. Pinunta niya sa kwarto si Tito para tingnan kung gising na. Nang makita niyang gising niya ito ay inaya niya na itong kumain pero tanging pag-ungol lamang umano ang naging sagot ni Tito noon. Naalarma siya tagarang nilapitan si Tito at tiningnan ang kalagayan kung anong nangyari. Tanging ang mga talukap ng mata na lamang ni Tito Nelson umano ang naigagalaw niya. Kahit na magsalita ay hindi na nito magawa pa na para bang naparalisado ng buong katawan. Nang tingnan umano ni Mama ang braso ng tiyuhin ko nagulat siya at napatakip sa ilong. Maraming hiwa-hiwa ang balat nito na para bang sinadya siyang sugatan ng matutulis na bagay. Pero ang lubos na ipinagtataka ng aking ina, base sa nakikita niyang sugat ni Tito, parang ilang araw nang nakalipas na nangyari. Namamaga na yon. Karamihan ay nagnanaknak na. Idagdag pang may mga likidong kulay dilaw ang lumalabas sa mga sugat ni Tio na sobrang lansa at napakabaho. Dinala niyo na po ba sa paggamutan si Tito Nelson ay? Umiling siya. Sinabing ayaw nang pumayag ng aking ama dalhin sa ospital ang tiyuhin ko. Dahil habang tumatagal na nagpabalik-balik si Tito sa paggamutan, para bang mas lalong lumalala lamang ang kanyang kalagayan. Kaya ganoon, nagpatawag na lamang ng albularyo si tatay. Ang problema nga lang, wala sa bayang albularyong nilapitan nito. Maghihintay pa raw kami hanggang mamayang alas 5 ng hapon dahil nasa karatig lugar pa ito. May ginagamot din. Kung sino man yung sumalbahay sa kapatid ko, hindi ako magdadalawang isip na ipaghiganti siya. Hindi ako titigil oras na malaman ko yung buong katotohanan. Sabat ni Papa. Dagdag niya pa, may duda na siya kung sino ang sumalbahay sa kapatid niya. Pero ayaw niya munang sabihin. Gusto niyang makasigurado. Ayaw niya magpadalos-dalos at baka magkamali siya nun. Sa pagdaan ng ilang oras, nagsipag-uwian ng mga kapitbahay namin. Siya namang pagdating ng albularyong si Mang Tasyo. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Papa. Pinatingnan nito si Tito habang isinasalaysay sa albularyo mga kaganapan nito mga nagdaan. Habang pinagmamasdan ko ang albularyo, umiiling-iling ang matanda na para bang sa unang tingin pa lamang ay alam niya kung ano na ang nangyari kay Tio. Hindi na maganda ang kalagayan ng kapatid mo, Bernie Nakita mo ba yung pamamanas ng mga braso at kamay niya? Oo, Mang Tasyo. Nakita ko po. Bakit ho? Alam mo ba kung anong nasa loob niyan? Umiling ang aking ama. Tinanong ang albularyo kung ano nga bang meron sa pamamanas ng kamay at braso ni Tito. Hindi ako makapaniwala nang sabihin sa amin ng albularyo na ang totoo, purong sugat ang nasa braso at paa ng tiyuhin ko at hindi talaga pamamanas nun. Anya pa, naglagay ng sabulag ang mambabarang na yumari dito kaya't ang inakala naming namanas lamang na nasa kamay at braso ni Tito. Mali pala. Hindi namin namamalayang unti-unti na palang kinakain ng mga maliliit na insekto ang braso at paa niya. Ika nga, buhay pa ang tiyuhin ko, pero inuuod na. Sandali lang mo, ano yung ibig niyong sabihin? Pwedeng pakiliwanag kasi kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko talaga maintindihan Ang sabi niyo buhay pa yung kapatid ko pero inuuod na. Nasaan? Nasaan yung uod? Nasaan yung insektong sinasabi niyo? Bakit wala naman ako nakikita? Tanong ni tatay. Pinigilan naman siya ni Mama at sinabihang huminahon. Hayaan na lamang na si Mang Tasyo ang tumuklas dahil mas may alam ito kaysa sa aming mga walang kakayahan pagdating sa mga ganong bagay. Hindi naman nagsalita pa ang albularyo.
Bumuka-buka ang bibig niya. Nag-usal na mga katagang hindi ko maintindihan. Tapos ay inihip sa katawan ng tiyuhin ko. Matapos niyang gawin yon, Sir Seth, pasintabi po sa mga kumakain. Pag-ihip ng albularyo sa braso at paa ni Tiyo. Wala pang ilang segundo, tumambad na sa amin ang nalalata nitong braso na para bang may sakit siyang diabetes. Napakarami niyang sugat na nagnanaknak at may mga maliliit na uod ang gumagalaw ro na para bang tuwang-tuwang nilalantakan ng mga insektong yon ang sugat ni Tito. Nagkukumpulan pa yun kahit sobrang nakakasukang pagmasdan. Todo pigil ako sa sariling huwag masuka at mandiri habang pinagmamasdan ng mga sugat na yon. Halos makita na ang buto nito sa sobrang lalim ng mga sugat. Si Mama, Sir Seth, hindi niya na napigilan ng sarili. Lumabas na ito ng bahay. Doon sumuka. Si Papa naman ay naikuyom ang kamay at kita ko ang panggigigil sa sarili habang nagpipigil ng galit sa kung sino man ang gumawa ng kahayupan sa kapatid niya. Malakas ang bumarang sa kanya. Mukhang walang balak na buhayin eh. Ano ba yung kasalanan mo at matindi ang galit na may gawa sa iyo nito? Tanong ng albularyo. Dahil sa hindi makapagsalitang Tiyo, ikinuwento na ng aking ama kung anong nangyari at kung sino ang pinagdududahan niya base na rin sa kwento sa kanya ni Tito noon. Napapailing ang albularyo nang malaman niya ang buong katotohanan. Naawa siya sa tiyuhin ko. Naramdaman niyang mabait na tao man ito. Nangako itong tutulungan niya ito sa abot ng kanyang kakayahan kahit na umano kapalit pa ang buhay niya. Ang sabi pa ng albularyo, hindi tama ang ginawa ng mga taong sumalbahay sa kanya kung kaya't nararapat lamang na parusahan niya mga yon para hindi na pamarisan pa. Sa ayaw sa gusto ng aking ama ng tiyuhin ko, siya na umano magpaparusa sa may gawa nun. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Kilala niya ang mga nasa kaliwang gawain. Gagawa at gagawa ng paraan para makatakas sa mga maling ginawa. Kaya kaagad na naganda si Mang Tasyo para sa pakikipagtagisan ng ritual laban sa mambabarang noon. Hindi pa man niya sukat ang kakayahan ng mambabarang. Sisiguraduhin niyang mapapatay niya umano ito bago pa man siya matalo. Bago nagumpisa, umuwi muna sandali ang albularyo sa bahay nito. May kinuha. Pagbalik, may mga bitbit na ito. Nag-alay muna ng dugo ng isang manok na kulay itim ang albularyo sa pwesto kung saan nakahiga si Tiyo. Kumbaga ang tawag sa amin noon, ilahas na manok o yung manok sa bundok na ang sabi-sabi ng karamihan. Alaga raw yun ng mga engkanto. Ayon sa albularyo ay kailangan yun ng ialay niya para hindi kaagad siya matuntun ng mambabarang habang isinasagawa ang pagriritual. Isa pa, kaya niya yun ginamit para matawag niya ang engkantong nag-alaga doon para tulungan siya sa gagawing bakbakan laban sa mambabarang umano. Nagdasal ng taimtim ang albularyo. Pagkatapos ay may pinagpagitong mga halamang dahon sa buong katawan ng tiyuhin. Inusalan niya ito ng orasyong pangproteksyon umano sa katawan para hindi kaagad makuha ng kung sinong nilalang ang sinasamba ng mambabarang. Yung kaluluwa ni Tito Nelson. Oras na malaman nitong inumpisa ng gamutin ng tiyuhin ko. Ilang sandali pa ay pinasapi na ng albularyo ang mambabarang sa katawan ni Tiyo na siyang labis kong ikinabigla. Nakipagtagisan ng mambabarang at nahirapang hulihin ito ni Mang Tasyo. Tagaktakang pawis ni Mang Tasyo habang paulit-ulit na binabanggit ang mga kataganon. Maya-maya pa, may inihip ang albularyo patungo umano sa lugar kung nasa ng mambabarang. Nag-usal siya ng pangsabulag sabay hugot sa kaluluwa ng mambabarang na yon. Doon na sumapi sa katawan ni Tiyo ito. Maya-maya, unti-unti nang natalo ng albularyo ang mambabarang. Habang bumubulong sa hangin ng albularyo,
Siyang patuloy na pagsigaw ni Tito dahil sa labis na sakit nun. "Huwag mo akong linlangin, mambabarang ha! Alam kong ikaw na yan. Nararamdaman ko ang napakaitim mong buding hayop ka. Masyado kang mapagmataas, Mila. Ikaw na ngang may kasalanan sa taong ito. Ikaw pa ang maiganang bumarang." Galit na wika ng albularyo habang hawak-hawak nito ang paa ni Tio. At nakikita ko ang hawak nitong posporong kulay pula na iniipit sa talampakan ni Tito Nelson nun. "Peste ka, tanda! Akala mo ba'y mapapatay mo ako sa ganyang estilo mo? Umpisa pa lang na inaalay ko na yung kaluluwa ng taong to sa impyerno." Mapagmataas na bulyaw na mambabarang habang nagpupumilit itong kumakawala sa katawan ni Tio. Tawa ito ng tawa. Kinukutya ang albularyo ng sa ganon ay malito ito sa ginagawa pero sa nakikita ko ay Mang Tasyo nun. Seryoso ito at determinado talaga siya sa ginagawa niya. "Sa tingin mo papayag ako makuha ng demonyo ang kaluluwa ng taong to? Hindi mo ako kilala. Isa ka lang sa mga pipitsuging mambabarang na nakalaban ko." Banat naman ang albularyo sa mambabarang. Nalilisik ang mga mata ng mambabarang. Sigaw ito ng sigaw na pakawalan na umano ito ng albularyo. At kung talagang matapang raw si Mang Tasyo, maglaban sila ng harap-harapan. Tila nang aasar naman na tumawa ang albularyo at sinabihan ng mambabarang na kailanman ay hindi marunong lumaban ng patas sa mga nasa gawing kaliwa. Kaya't wag na wag siya nitong hahamunin. Wala siyang oras para makipagbiruan. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang albularyo. Dali-dali niyang isinagawa ang mga dapat gawin. Nung maramdaman naman ng mambabarang na tila dihadong-dihado na ito, nagpupumiglas na itong nagmamakaawa sa albularyo. Naghihingalong humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamaling nagawa noon. Nangako itong magbabagong buhay na basta pakawalan lamang siya ng albularyo. Magpaganon pa man, alam na manggagamot na pakulo lamang yun ang mambabarang. Alam niyang hindi ito tutuparin ang mga sinasabi niya. Dahil sa halos lahat ng may tangan sa kaliwa ay hindi umano marunong tumanggap ng pagkatalo noon. Kaya ang ginawa nito, bago pa man makapag-inarte ang mambabarang at makagawa ng paraan na makatakas, kinitilan niya na ito ng buhay sa pamamagitan ng pag-usal ng pamarusa at orasyong pangkitil noon. Matapos mangyari yon, bumigkas ng pasasalamat ang albularyo. Hindi ko alam kung sino yung pinasasalamatan niya. Ay naman sa aking ama. Siguro nung tanungin ko siya, baka ang pinasasalamatan ni Mang Tasyo ay ang gabay na tumulong sa kanya para matalo ang mambabarang. Ilang oras din ang nagdaan bago natapos ang paggagamot sa tiwin ko. Sobra-sobra naman ang pasasalamat namin dito. Lalong-lalo na ang aking ama. Mapait na ngiti lamang ang naisagot ng albularyo sa tatay ko. Pansin ko nung matapos patay ng albularyo ang mambabarang at gamutin ang tiyuhin ko. Parang nanghina ito. Nawalan ng lakas pero pilit na hindi niya yun pinapalata. Ilang minuto rin itong nakaupo bago magpaalam na aalis na. Ihahatid pa sana ito ni Papa. Pero tumanggi ang albularyo. Nagwikang asikasuhin na lamang raw ni Papa ang kapatid niya. Magaling na ito, pero kailangan pang magpahinga at mag-ipon ng lakas. Huwag umanong magalala ang aking ama dahil tapos na ang lahat. Hindi na mahihirapan pang tiyuhin ko. Tinapos niya na umano ang mambabarang at isusunod niya umano ang tumulong dito. Nagpasalamat dito ang aking ama. At dahil sa hindi tumatanggap ng pera ang matanda, nagmungkahi ito na gusto niya ng alak. Gusto niya makipag-inuman sa aking ama pero sa susunod na araw lamang umano. Nang makalis na ang albularyo ay binalikan ni Papa si Tito. Kinamusta kung anong nararamdaman. Medyo nakakapagsalita ng tiyuhin ko at naigagalaw niya ng katawan niya noon. Ilang araw lumipas, nakatanggap ng masamang balita ang tiyuhin ko mula sa isa sa mga kaanak ng asawa niya. Namatay na umano ang kalaguyo ng asawa nito at
at may matinding sakit na dinaranas na manumano ang asawa niya. At kailangan umano siya kaya't puntahan niya raw yon. Tumutol si tatay. Mariing pinigilan ng tiyo ko at sinabihang huwag na siyang bumalik pa at magpapakita sa babaeng yon. Baka mamaya, tuluyan na siyang hindi makakauwi ng buhay pa sa bahay namin. Lalo na kapag nalaman ng mga yon na pinatay ng albularyong gumamot sa kanya ang kalaguyo nito. Sumangay naman si Tito Nelson. Hindi niya sinunod ang pakiusap ng kaanak ng asawa. Galit na galit niya pang pinagtabuyan yon. Dahil ayon kay Tiyo, isa ang taong yun sa mga nagkonsinte sa asawa niyang gawin ang mga gustong gawin. Magmula nung umalis siya sa bahay nilang mag-asawa, kinalimutan niya ng lahat. Isang linggo pang lumipas, nabalitaan naming namatay na ito. Magmula nga noon, hindi na muling nakapag-asawa pa si Tito Nelson.